Ako si Marco, panganay sa aming magkakapatid. Matagal na kaming nakatira sa ibang bansa. Ako, ang asawa ko, at ang kapatid kong babae. 1 taon matapos mamatay ang tatay namin, dinala namin rito ang nanay para hindi na siya mag-isa sa Pilipinas. Pero hindi na siya tulad ng dati. Mahina na ang katawan niya, madalas tulala. Minsan, may kausap kahit wala namang tao. Kaya nagdesisyon kaming kumuha ng domestic helper para magbantay sa kanya habang nasa trabaho kami. Ilang aplikante ang dumaan. Maayos, normal. Hanggang sa dumating siya. Ang pangalan niya raw ay Lourdes. Tahimik, hindi pala salita, pero kakaiba ang titig. Parang laging may iniisip na hindi sinasabi. Nang ipakilala namin siya kay nanay, biglang humigpit ang hawak ni nanay sa braso ko. "Anak, wag yan," bulong niya. "Nay, tutulungan ka niya." Umiling siya. "Mabigat ang dala niya," sabi ni nanay. Akala ko guni-guni lang. Simula pa lang kasi iba na ang kilos ni nanay. Unang araw ni Lourdes, wala namang problema. Maayos siyang maglinis, tahimik kumilos. Hindi nagtatanong pero napansin ko, hindi siya kumakain kasama namin. Lagi niyang hinihintay na kami ang mauna. Tapos kakain siya mag-isa sa kusina. Minsan kahit tinatawag na, ayaw pa rin. Isang gabi, napadaan ako sa kusina bandang 12:00. Gising pa siya, nakatayo lang. Patay ang ilaw, pero malinaw kong nakita ang mukha niya sa dilim. Parang nakangiti siya sa wala. "Lourdes?" Tawag ko. Bigla siyang humarap. Normal na ulit ang mukha. "Sir?" Hindi na ako nagsalita. Ilang araw ang lumipas. Nagsimula ang mga kakaibang bagay. Biglang umiiyak si nanay sa gitna ng gabi. Minsan sumisigaw ng dasal. Halo-halo, mali-mali. At tuwing lalapit kami, iisa lang ang sinasabi niya. "Nandyan na naman siya." "Sinong siya, Nay?" tanong ko. Tumingin siya sa pintuan ng kwarto. "Yung babae." Pero tuwing lalabas kami para silipin si Lourdes, wala naman. Isang hapon, umuwi akong maaga. Tahimik ang bahay. Nakita ko si Lourdes sa sala, nakaupo sa sahig. Hindi sa sopa, sa mismong sahig talaga. Nakatungo, magkapatong ang mga kamay, parang nagdadasal. Pero walang tunog. At napansin ko, pabaliktad ang rosaryo sa harapan niya. "Anong ginagawa mo?" Dahan-dahan siyang tumingala. "Pinapakalma ko po siya." "Sinong siya?" "Yung hindi niyo nakikita." Biglang tumayo si nanay mula sa likod ko at napasigaw. "Ilayo niyo sa akin yan!" Nagulat kaming lahat. Hindi na namin pinatagal. Kinausap namin si Lourdes kinagabihan. Sinabi naming baka hindi siya ang tamang tao para sa trabaho. Tahimik lang siyang nakinig. Bago siya pumasok sa kwarto niya, huminto siya sa pinto at nagsalita. "Hindi ako umaalis. Kapag dumating ang oras, usa po akong mawawala." Kinagabihan, nagising ako sa tunog ng mahina pero tuloy-tuloy na pagbulong. Parang dasal, pero hindi ko maintindihan ang salita. At mula sa kwarto ni Lourdes, may ilaw akong nakikita sa ilalim ng pinto. Pulang-pula. Hindi na kami nakatulog nung gabing yon. Yung pulang ilaw na nakita ko sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Lourdes, hindi na nawawala, hindi rin kumikislap. Steady lang. Nilapitan ko ang pinto. Ramdam kong nanginginig ang sahig sa ilalim ng paa ko. Parang may marahang ugong na hindi ko marinig gamit ang tenga.
pero ramdam ng dibdib ko. "Lourdes?" Tawag ko. Walang sagot, pero biglang tumigil ang pagbulong. Kasunod nun, may narinig kaming malakas na lagabog mula sa kwarto ni nanay. Pagbukas namin ng pinto, nakita namin siyang nakaupo sa kama. Gising na gising, pawis na pawis. Dilat ang mga mata niya, pero hindi kami ang tinitignan. "Nandito na siya. Tapos na," sabi ni nanay. "Sino, nay?" Tanong ng kapatid ko. Ngumiti si nanay. Biglang namatay ang ilaw ng buong bahay. Sa dilim, may narinig kaming isang sigaw. Hindi malakas pero puno ng galit. Mula yun sa kwarto ni Lourdes. Kasunod nun, katahimikan. Nang bumalik ang ilaw, agad akong tumakbo sa kwarto ni Lourdes. Bukas ang pinto pero walang tao. Maayos ang kama, nakatupi ang mga damit. Nasa mesa ang passport niya, pero walang kahit anong gamit na pang-alis. Walang bag, wala ring sapatos. Sa salamin ng kwarto, may nakaukit na parang marka. Hindi yun sulat, parang bakas ng kuko na pinadaan lang ng madiin. At sa ilalim nito, isang salitang inukit gamit ang matalim na bagay. "Bayad na." Kinabukasan, nagbago si nanay. Tahimik siya pero hindi natulala. Nakakatulog na siya ng maayos. Hindi na siya umiiyak sa gabi. Parang gumaan ang katawan niya. Pero kami ang hindi mapakali. Tumawag kami sa agency. Walang record ng isang Lourdes na pinadala sa amin. Wala ring gaanong pangalan sa kontrata na hawak namin. Blanko ang parte kung saan dapat nandun ang detalye niya. Nag-report kami sa pulis. Ilang linggo ang lumipas. Normal na ulit ang lahat. Pero minsan sa madaling araw, nagigising ako sa amoy ng kandila sa bahay kahit wala namang kaming sinindihan. At minsan, naririnig ko si nanay na nagdarasal sa kwarto. Nagpapasalamat. Isang beses, tinanong ko siya, "Nay, kilala mo ba talaga si Lourdes?" Tumingin siya sa akin ng diretso at seryoso. Hindi siya katulong. Ayun lang yung sabi ni nanay. Hanggang ngayon, wala kaming paliwanag. Pero natutunan namin ang isang bagay. May mga taong dumarating sa buhay mo na hindi para manatili. At may mga nilalang na nagpapanggap lang na tao. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ako si Rhea, isang domestic helper na kararating lang sa bansang pinagtatrabahuan ko noon. Tahimik ang lugar, malalaking bahay, malawak na bakuran, at halos walang tao sa kalye, kahit araw. Doon ako napunta sa bahay ng pasyente kong si Mr. Alan, isang matandang lalaking halos hindi na makalakad at bihirang magsalita. Ako ang nag-aalaga sa kanya araw at gabi. Sa unang linggo, normal lang ang lahat. Pinapakain ko siya, pinapalitan ng damit, inaasikaso ang gamot. Pero may isang bagay akong agad napansin. Tuwing dapit hapon, lagi siyang kinakabahan. Paulit-ulit niyang tinatanong kung anong oras na. Ang sagot ko, malapit na mag-alas 6. Bigla siyang hihigpit ang hawak sa kama. Sabay sasabihing, may darating daw. Tinanong ko kung sino. Hindi na siya sumagot. Isang gabi, bandang alas 6 ng hapon, bigla siyang bumangon ng bahagya sa kama. Nanginginig ang boses niya at sinabing buksan ko daw ang pinto. Nagulat ako. Tinanong ko kung may bisita ba siya. Ang sabi niya lang, darating daw yung sundo niya. Napatingin ako sa labas ng bintana. Wala namang sasakyan, wala ring tao. Sabi ko, wala naman akong nakikita. Tumigil siya sa pagsasalita.
Tumitig lang siya sa may pintuan. Parang may nakikita siyang ako lang ang hindi nakakakita. Maya-maya, huminga siya ng malalim. Tapos bumulong siya. Nandito na daw. Nanlamig ang batok ko. Wala naman akong nakikita. Kinabukasan, tinanong ko ang anak niyang si Ma'am Claire. Ma'am, may inaasahan po ba kayong bisita ng papa niyo kahapon? Napatingin siya sa akin, halatang nagulat at nagtanong kung bakit. Sabi po kasi niya, may sundo raw siya. Natahimik siya sandali at nagsabing wala na siyang bisita. Matagal na. Hindi na ako nagtanong pa, pero hindi doon natapos. Sumunod na mga araw, pare-pareho ang nangyayari. Tuwing 6:00 ng hapon, bigla siyang magigising kahit mahimbing ang tulog. Tatanungin niya ang oras. Hihilingin na buksan ang pinto at pagkatapos, parang gumagaan ang pakiramdam niya. Parang may nakitang matagal niya nang hinihintay. Isang beses, naglakas loob akong silipin ang labas ng pinto pero wala naman. Pero nang bumalik ako sa kanya, nakangiti siya at sinabing hindi daw yun nagmamadali. Tinanong ko kung sino. Ang sagot niya lang, yung sumusundo daw sa kanya noong una. Ilang araw ang lumipas, bigla siya nang hina. Hindi na halos makakain, hirap nang magsalita. Pero tuwing 6:00, gising na gising siya. Isang gabi, hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang palad niya. At sabi niya, salamat daw sa pag-antay ng kasama niya. Sir, gagaling pa po kayo. Sagot ko kahit hindi na ako sigurado. Ngumiti siya at sinabing, hindi naman daw ako sasaktan nun. Hindi naman daw ako ang susunduin nun. Hindi ko na tinanong kung sino yung tinutukoy niya. Kinabukasan, habang nagtitimpla ako ng gamot, may narinig akong mahinang tunog mula sa kwarto niya. Parang may bumukas na pinto. Pagpasok ko, nakapikit na siya. Tahimik. Hindi na humihinga. Patay na si Mr. Alan. At sa orasan, sa tabi ng kama, 6 p.m. eksakto. Matapos mamatay ni Mr. Alan, biglang nag-iba ang bahay. Hindi yung tipong may multong nagpaparamdam agad. Mas nakakatakot pa ron. Sobrang tahimik. Parang may nawala, pero may naiwan. Noong gabing yun, ako lang mag-isa sa bahay. Umalis muna si Ma'am Claire para asikasuhin ang papeles sa ospital. Bago siya umalis, mahigpit ang bilin niya. Huwag ko daw bubuksan ang main door mamayang 6:00. Tinanong ko kung bakit. Tumingin siya sa akin. Pagod at puyat ang mga mata. At ang sabi niya, basta daw wag. Bandang 5:30, nagsimula na ang pakiramdam. Yung hangin sa loob ng bahay parang bumigat. Kahit sarado ang bintana, ramdam kong may dumadaan. Umupo ako sa sopa. Mahigpit ang hawak ko sa rosaryo ko. 5:58 a.m. Tahimik. Tapos 5:59 p.m. May narinig akong mahinang tunog. Parang paa na humihinto sa tapat ng pinto. Hindi ko makita pero alam kong may nandun. 6 p.m. May kumatok. Hindi malakas, hindi rin sunod-sunod. Isang beses lang. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako gumalaw. Maya-maya, may narinig akong pamilyar na boses. Mahina at paos. Rhea. Boses ni Mr. Alan. Napapikit ako. Hindi na po. Pabulong kong sabi. Sabi ng boses, nandyan daw siya. Buksan ko daw. Biglang gumalaw ang doorknob. Hindi bumukas pero umikot. Parang may sumusubok pumasok pero hindi makapasok. Tumakbo ako
papunta sa kwarto ko at isinara ang pinto. Nanginginig ako habang nakikinig. Sa labas, may narinig akong mabagal na yabag. Tapos biglang tumigil. May isa pang boses, mas malalim. Hindi kayang gayahin ng tao. Maya-maya, narinig ko ang pinto sa ibaba na dahan-dahang bumukas at muling sumara. Pagtingin ko sa orasan, 6:07 PM na. Kinabukasan, bumalik si Ma'am Claire. Hindi ko na kinaya. Nanginginig kong sinabing may kumatok kagabi. Napaupo siya at tanong niya kung 6:00 daw ba. Tumango ako. Tahimik siyang nagkwento. At sabi niya, bago daw mamatay ang papa niya, ilang beses na daw siyang sinundo nun, pero bumabalik. Nung tinanong ko kung ano yung bumabalik, natahimik siya at hindi na tinapos ang sinasabi niya. At matapos yun, hindi na ako nagtagal sa bahay nila. Tawagin niyo na lang po akong Myla, isang domestic helper na nagtatrabaho sa isang tahimik na bahay sa ibang bansa. Hindi ko na babanggitin kung anong bansa yon. Dalawa lang kami ng amo kong si Madam Elise. Malaki ang bahay pero kakaiba. Parang laging malamig kahit tanghaling tapat. May isa siyang mahigpit na bilin noong unang araw ko. Sa paliguan, lilinisin ko daw. Pero wag daw akong magtatagal. Napangiti ako ng pilit at umuo. Sa unang linggo, wala naman akong napansin. Normal ang lahat. Trabaho, tulog, trabaho ulit. Pero isang gabi, matapos kong maligo, may napansin akong kakaiba sa salamin. May bakas ng kamay, maliit, parang sa bata. Napakunot ang noo ko. Pinunasan ko agad, nawala naman. Inisip ko baka singaw lang. Kinabukasan, ganun ulit. Pagkatapos kong maligo, habang nagpupunas pa ako ng buhok, lumitaw na naman ang bakas ng kamay sa salamin. Mas malinaw na ngayon. 5 daliri, mahaba at nasa gitna ng salamin. Kahit hindi ko naman hinawakan yun. Nilamig ang sikmura ko. Sinubukan kong baliwalain, pero habang tumatagal, parang may mali talaga sa paliguan. Tuwing papasok ako ron, parang may nakatingin kahit sarado ang pinto. Ramdam kong hindi ako nag-iisa. Isang gabi, naglilinis ako ng banyo. Biglang may tumulo na tubig mula sa gripo kahit nakapatay naman. Sabay may marahan na katok sa salamin. Napaatras ako. "Ma'am?" Tawag ko. Walang sagot. Paglingon ko sa salamin, may 2 bakas ng kamay na ngayon. Mas maliit pa, parang pangsanggol. Hindi na ako nakatiis. Tinanong ko si Madam Elise kinabukasan. Tinanong ko siya kung may anak ba siya. Tumigil siya sa pag-inom ng kape. Tinanong niya kung bakit. Sinabi ko yung mga bakas sa banyo. Hindi niya na ako pinatapos at inulit niya ang sinabi niya na huwag ako magtatagal doon. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Tinanong ko siya kung may nangyayari ba ron. Matagal siyang hindi sumagot tapos mahina niyang sinabing may bata daw siyang nawala. Noong gabing yun, hindi na ako nakatulog. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, bigla ako nagising. May narinig akong tilamsik ng tubig galing sa paliguan. Dahan-dahan akong bumangon. Nanginginig ang mga paa ko habang papalapit ako sa pinto ng banyo. Bukas ang ilaw at sa loob, nakita ko ang salamin. Puno ito ng bakas ng kamay. Maliliit, marami, parang may dumidiin mula sa loob. Tapos may lumitaw na hugis ng muka. Hindi malinaw, parang pinipilit lumabas. At may narinig akong mahina at paus na boses. Biglang bumukas ang shower. Bumuhos ang malamig na tubig at sa salamin
May isang kamay na gumalaw mula sa loob, parang gustong lumabas. Napaatras ako, napasigaw. Biglang namatay ang ilaw. Pagkatapos nun, bumalik ako sa kwarto ko. Kinabukasan, hindi na ako nagdalawang isip. Umalis agad ako. Hindi ko na hinintay ang sahod. Hindi ko na rin tinapos ang kontrata ko. Pero bago ako umalis, sinabi lang ni Madam na hindi daw yun umaalis dun sa banyo na yun. Hindi ko na inalam kung anong klaseng nilalang yun. Hindi ko rin alam kung bakit nagkaroon ng ganun dun. Pero dahil hindi ko na kinaya, naghanap na lang ako ng ibang mapapasukan. Nagpahanap ako sa employer ko. At hanggang ngayon, kahit saan ako magtrabaho kapag naliligo ako, hindi na ako nagtatagal sa banyo. Kasi palagi kong naaalala yung kamay sa salamin. Ako po si Rina. 3 buwan pa lang akong domestic helper sa isang lumang bahay sa ibang bansa. Tahimik ang lugar, walang kapitbahay na malapit, puro puno at bakanting lote sa paligid. Noong unang araw ko pa lang, may isang bilin agad ang amo kong si Madam Ruth na hindi ko makalimutan. Sabi niya habang inaayos ko ang handbag niya, kahit ano daw mangyari, wag ko daw papatayin yung ilaw sa kusina, lalo na kapag gabi. Tinanong ko kung kahit ba matutulog na ako, hindi ko pa rin papatayin. Tumigil siya sa pag-aayos. Mabagal siyang tumingin sa akin. Yung tingin na parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Pero ang sabi niya, oo daw kahit anong oras, wag daw patayin. Wala na rin siyang dinagdag na paliwanag pa. Sa una, binaliwala ko lang. Iniisip ko baka may OCD o takot sa dilim. Normal naman yun sa iba. Pero habang tumatagal, napapansin ko na ako lang ang gising sa gabi. Tahimik ang bahay, walang TV, wala ring radyo. Pero tuwing 12:00 ng hating gabi, may kakaibang pakiramdam. Parang may nagmamasid. Laging sa kusina nagsisimula ang pakiramdam na yon. Isang gabi, nakalimutan kong patayin ng ilaw sa kwarto ko. Nang bumangon ako para patayin sana, napatingin ako sa kusina. Bukas ang ilaw. At sa ilalim nito, may anino. Hindi tao ang hugis. Mahaba ang leeg, payat ang katawan at parang nakatayo ito sa maling anggulo. Kumurap ako. Tapos nawala. Kinabukasan, tinanong ko si Madam kung may pumapasok ba tuwing gabi. Humigpit ang hawak niya sa tasa ng tsaa. Bakit ko daw natanong? Ang sabi ko, para kasing may nakita ako sa kusina kagabi. Hindi siya sumagot agad at mahina niyang sinabing sundin ko na lang daw ang bilin niya. Mula noon, mas lalo akong naging alerto. Tuwing gabi kahit inaantok na ako, sinisilip ko ang kusina. Palaging bukas ang ilaw, palaging walang tao. Pero may mga gabing may naririnig akong tunog. Parang kuko na kinakaladkad sa sahig. Mabagal at paikot-ikot. Isang gabi, nag-brown out. Biglang namatay lahat ng ilaw sa bahay. Nanlamig ang buong katawan ko. Ilaw! Ilaw! Bulong kong sabi habang nanginginig ang kamay ko sa dilim. May narinig akong hinga sa kusina. Mabigat. Parang nasa likod ko lang. Nang bumalik ang kuryente, agad kong binuksan ang ilaw sa kusina. At doon ko siya nakita. Nakatayo sa mismong gitna ng kusina. Ang isang nilalang na parang tao pero hindi. Maitim ang balat, walang mata pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Ngumiti siya, hindi gumagalaw ang bibig. Ang buong muka ang bumuka. Napaatras ako at napasigaw. Biglang dumating si Madam sa kusina. Sinagawan niya ito na umalis. Kumisap ang ilaw at nawala ito. Kinabukasan, sinabi niya sa akin ang totoo. Noong bata pa raw siya, may namatay daw sa kusina. Simula noon, may sumusunod sa dilim.
Ayaw nito ng ilaw. Pero kapag tuluyang nababalot ng dilim ang kusina, lumalabas siya. Sabi ni Madam, ilaw ang pumipigil sa kanya. Kaya pag walang ilaw, nagpapakita ito. Hindi na ako nagtagal doon. 1 linggo matapos ang nangyari, umalis ako sa bahay na yon kahit hindi pa tapos ang kontrata ko. Pero hanggang ngayon, kahit nasa sarili ko na akong kwarto, hindi ako nakakatulog ng patay ang ilaw ng kusina. Isa ako sa mga avid listener, Sir Dave. Gusto ko lang magkwento. Ako nga pala si Jonathan, isang OFW sa Middle East. 5 taon na ako nagtatrabaho bilang electrician dito sa isang malaking construction company. Sanay na ako sa init ng desyerto, sa maingay na site, at sa lungkot ng gabi sa barracks na tinatawag naming accommodation. Pero may isang gabing di ko makalimutan na nagbago ang pananaw ko tungkol sa mga kwentong multo sa abroad. Ang accommodation namin ay isang lumang gusali sa desyerto. Mga 30 minuto ang layo mula sa mismong site. 2 palapag lang, may tig-6 na kwarto kada side. At sa gitna ay parang maliit na courtyard na may mga patay na halaman. Sabi ng mga naunang batch ng mga Pinoy doon, dati raw ospital yun ng dekada 80 pa. Pero nang matigil, ginawa na lang tirahan ng mga manggagawa. Hindi ko naman pinansin noon hanggang sa dumating ang buwan ng Ramadan. Karamihan sa mga kasamahan naming Arabo ay umuuwi sa pamilya nila tuwing ganitong panahon. Kaya halos kami-kami lang mga Pinoy at ilang Nepali ang natira. Mas tahimik ang paligid, mas malamig ang hangin sa gabi, at mas ramdam ang kalungkutan sa bawat sulok ng accommodation. Pagkatapos ng trabaho, diretso kami sa kwarto. 3 kami doon. Ako, si June, at si Melvin. Si June, medyo palabiro, habang si Melvin naman, tahimik at mahilig makinig ng old song bago matulog. Noong una, wala kaming napapansin kahit anong kakaiba. Pero ilang gabi pa lang ang lumipas, nagsimula na yung mga maliliit na bagay na hindi mo agad mapapansin kung hindi mo pagbibigyan ng pansin. Isang gabi, habang nagluluto ako sa maliit naming kitchen, napansin kong parang may tao sa may pintuan ng courtyard. Nakatayo lang. Akala ko si Melvin kasi pareho sila ng height at build. Pero nang sumilip ako, wala naman. Natawa pa ako at sinabi kay June, "Tangina, baka gutom lang ako." Pero nang sumunod na gabi, ganun ulit. May anino sa pinto at pag tinitigan mo, biglang mawawala. Nag-umpisa nang mapansin ni June din. Minsan daw, habang natutulog siya, naririnig niyang may naglalakad sa hallway. Parang may bitbit na mabigat. Ang mas nakapagtataka, tuwing tinitignan niya sa labas, wala naman daw tao. Pero makikita mong gumagalaw yung kurtina kahit sarado lahat ng bintana. Kinabukasan, tinanong namin yung Nepali na naka-assign sa kabilang kwarto. Ngumiti lang siya sabay sabing, "Old place, many stories here, long time ago. People die here, no talk." Nagtawanan kami, pero halata sa boses niya na hindi siya nagbibiro. Ilang araw pa ang lumipas. Isang madaling araw, nagising ako dahil may narinig akong parang iyak ng babae. Mahina lang, parang galing sa labas ng bintana namin. Pinakiramdaman ko muna, baka panaginip lang. Pero nung tumilat ako, nakita kong gising din si Melvin, nakatingin sa kisame, pawis na pawis. "Jonathan, naririnig mo yun?" Mahina niyang sabi. Tumango lang ako, pero pareho kaming nakinig. Yung iyak
lumalakas, parang nagmamakaawa. Dahan-dahan akong tumayo, tinignan ang bintana. Sa labas, puro dilim. Pero may gumagalaw sa lilim ng courtyard. Parang babae na nakayuko at nakaputing damit. Hindi ako agad nakagalaw. Sa dilim ng courtyard, malinaw kong nakita yung figura ng babae. Nakaputing damit, mahabang buhok at parang nakaluhod. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ramdam kong nakatingin siya sa bintana namin. Si Melvin, napabulong ng dasal. Si June naman, nagising din dahil sa kaluskos ng mga paa ko. "Anong meron, Ton?" tanong niya. Pero di ko na nasagot. Sa halip, itinuro ko na lang yung bintana. Nang sumilip din siya, napaatras siya agad. "Tangina, may tao sa labas." Bigla namin narinig yung tunog ng metal. Parang may tumatama sa gate ng accommodation namin. Sunod-sunod, lahat kami nagkatinginan. Wala namang tao sa labas at imposibleng may papasok dahil may guard sa main gate. Pero sa mga sandaling yun, parang nasa amin lahat ng galaw. Maya-maya, yung ilaw sa hallway biglang nagpatay-sindi. Sumabay doon yung pag-iyak ulit ng babae. Ngayon, mas malakas na. Parang galit, parang humahagulgol sa mismong pinto namin. "Jonathan, isara mo na yung bintana," sabi ni June. Agad kong hinila yung kortina, pero bago ko pa masarhan, nakita kong unti-unti na siyang tumatayo. At nang itaas niya ang ulo niya, doon ko nakita yung mukha niya. Puro dugo ang bibig. Napasigaw kami sabay-sabay. Tumakbo si Melvin palabas ng kwarto. Pero pagbukas ng pinto, malamig na hangin ang bumulaga. At may babaeng nakatayo sa dulo ng hallway, nakatingin sa amin. Hindi gumagalaw, pero ang buhok niya tinatangay ng hangin kahit walang bintanang bukas. "Takbo!" sigaw ko. Lahat kami kumaripas pababa ng hagdan, papunta sa may main door. Pero habang bumababa, para bang ang bawat takbang namin may sumusunod na mabigat na yabag. Paglingon ni June, nakita niyang may anino rin sa likod namin at nakahawak sa railings. Pagdating namin sa labas, diretso kami sa guardhouse. Hingal na hingal, nanginginig, halos hindi makapagsalita. Yung Nepali guard nagtataka, pero nang marinig niyang galing kami sa old room 2B, bigla siya natahimik. Sabi niya, "That place, woman died there before. Nurse suicide." Hinilabutan kami ng malala. Kinabukasan, hindi na kami bumalik sa kwarto. Kinausap namin yung site supervisor at matapos ang ilang paliwanag, pumayag siyang ilipat kami ng bagong accommodation mas malapit sa project site.